Habang pinangangambahan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga agitators sa darating na mga kilos protesta, ang mas dapat niyang ikabahala ay ang mga mamamayang gigising sa katotohanan na sila ang tunay na biktima ng sistemang puno ng korupsyon at pagkukunwari. Ang galit ng bayan ay hindi basta galing sa ingay o kaguluhan. Ito ay galit na bunga ng gutom, kawalan ng tiwala, at paulit-ulit na pangloloko ng mga nasa kapangyarihan. Noong panahon ni Duterte, may takot ang mga tiwali at may disiplina ang masa. Ngayon, ang galit ay bumabalik kasi ramdam ng tao na pinagtatakpan ng kasalanan ng mga malalapit sa palasyo. Sabi ni Marcos Jr., may mga agitator daw na manggugulo. Pero sino ba talaga ang unang nanggulo? Ang mga nagprotesta ba? O ang mga pumirma sa mga proyektong bilyon-bilyon pero puro ghost project? Ang bayan ay hindi basta nagagalit ng walang dahilan. Ang galit na ito ay sumisigaw ng sobra na sa mga proyektong pinakinabangan lang ng iilan habang nilulunok ng baha at kahirapan ang buong sambayanan. Nakakatawa pa, tinawag niyang concern ang posibleng kaguluhan. Pero hindi ba dapat mas concerned siya sa bilyon-bilyong pondong nawawala, sa mga flood control scam, at sa mga opisyal na hanggang ngayon ay hindi man lang nasasampahan ng kaso? Kung talagang alam niyang galit ang bayan dahil sa katiwalian, bakit tila walang kagyat na aksyon mula sa Malacanang para papanagutin ang mga sangkot? Ang tinatawag nilang mga agitator ay hindi mga rebelde. Sila ay mga ordinaryong Pilipinong sawa na sa pangako at takot sa bukas. Ang mga mamamayan ay may karapatang ipahayag ang galit dahil kung hindi makikinig ang gobyerno sa sigaw ng tao, mas matindi pa sa baha ng korupsyon ang dadaluyong na galit ng bayan. Kung sa panahon ni Duterte, malinaw, bawal ang abuso, bawal ang palusot. Ngayon, ang mensahe ng gobyerno ay pwedeng magnakaw basta huwag maingay. Ang mga tao ay hindi naghahanap ng gulo, naghahanap sila ng lider na may tapang, malasakit at disiplina. At yan ang katotohanang gustong itago ng mga nasa kapangyarihan ngayon.